hagdanan. Aba mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar, nesesita kita evakwa. Tupaw to panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dituyo mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dituyo bag. Prepara tamen ko na dituyo raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati at tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa harding ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga mahal kong ka-HNP. Muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino, na bumabati sa inyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pag-asa. Narito po tayo muli sa ating programang Hardin ng Panalangin, kung saan dinidilig po natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos upang sama-sama po tayong lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kumusta po ang inyong umaga, ang inyong araw? Maganda ba ang ating pagtulog sa buong magdamag? O baka naman yung iba ay ngayon pa lang papauwi ng bahay dahil
overnight yung kanilang shift sa trabaho. Ano man yung bigat na dala mo o ang bilis siguro ng takbo ng mundo sa labas, naku huminto muna po tayo sandali, no? Tayo ay magsama-sama ngayong umaga sa presensya ng ating Diyos. Maligayang pakikinig sa mga kasalo natin ngayong umaga sa ating FB live stream. Si Nona Belen, April Niel Del Oro, Leonie Lopez, at Nanay Feli Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tideng Mangundayaw, good morning. At kay G. Estrada, congratulations kay Jairo. Yan, naging champion sa singing contest. Si Elsa Senon at si Ate Baby Adriano, Pastora Cristina, sige, magandang umaga sa iyo. Si Raincy Arieta at si Marife Sabado, binabati po natin. Maligayang pakikinig maging kay Nanay Zenny, kasama natin ngayong umaga at syempre sa buong pamilyang Aris at Estrada. No, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy tayong binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Tandaan niyo po mga ka-HNP, hindi po aksidente nagising ka pa at nakikinig ka ngayon. Dahil sa bawat pagdilat nga ng ating mga mata, may bagong pagkakataon. Gaya nga ng lagi nating sinasabi, every gising is a blessing. Tayo ay nasa ikalawang araw ng ating seryeng The Foundation of Hope. Ang ating tema para sa araw na ito ay The Anchor of the Soul, ang angkla ng ating mga kaluluwa. Basahin po natin ang nakasulat sa Hebreo Kapitulo 6, talatang 19. Hebreo 6, talatang 19. Ang pag-asang ito ang nagsisilbing angkla ng ating buhay. Ito ay matatag at matibay at umaabot hanggang sa likod ng kurtina sa pinakaloob ng templo sa langit. Bilang panimula ng ating reflection sa salita ng Diyos, hayaan niyo ako magbahagi ng isang maikling kwento. May isang matandang mangingisda sa gitna ng dagat. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at lumakas ang hangin. Ang ibang mga kasamahan niyang mangingisda rin ay natatarantang magsagwan pabalik sa pampang. Ngunit siya nananatiling kalmado. Bakit? Dahil bago pa man dumating ang bagyo, nailaglag na niya ang kanyang angkor o angkla sa isang bahagi po ng dagat na puno ng matitigas na bato. Andun yung angkla niya. No? Kahit anong hampas ng alon, kahit anong lakas ng hangin, ang bangka niya ay gumagalaw man, pero hindi ito tinatangay palayo. Alam niyo mga ka-HNP, ang ating buhay ay parang dagat. Minsan, kalmado. Pero madalas, may mga choppy waves. No? Bigla na lang magkakaroon ng malakas na hangin, lalakas ang alon, lalaki ang alon. Mga problemang hindi natin inaasahan, biglang dumarating. Ang problema lang sa problema, hindi nagpapaalam Buti na lang sana kung sasabihin sa'yo, bukas darating ako sa buhay mo ha, maghanda ka. Walang ganon. Bigla na lang yan. No? Harap tayo sa problema. Ang tanong sa ating lahat, saan nakatali ang iyong kaluluwa? Kung ang pag-asa mo ay nasa pera, sa tao, o sa sarili mong lakas, madali tayong tatangayin ng agos ng depresyon at takot. Magkakambal yan no? Yung depression at takot magkasama palagi ang umaatake sa atin.
But when your hope is anchored in the unchanging one, sa ating Panginoong Jesus, mananatili kang matatag. Yun yung isang larawang gusto kong makita nyo ngayon. Waves may rock your boat, but they will never sink your soul. Yung mga alon ng problema, lakas ng hangin ng mga pangangailangan na dumarating sa ating buhay, karamdaman na bigla na lang haharapin mo, pwede kang makaramdam dyan ng konting parang yanig o mauugoy yung iyong bangka ng buhay. Pero hindi nito lulunurin ang iyong kaluluwa kung ikaw ay nakakapit sa Panginoon. Tatlong bagay na mahalagang aral ang dapat nating tandaan. Number 1, ang angkla ay hindi po nakikita, ngunit nararamdaman. Ang angkla ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Sa kwento po ng mangingisda, ang angkla ay nasa ilalim ng tubig. Hindi ito nakikita ng mata, pero ramdam ng bangka ang kapit nito. Ganyan din po ang ating pananampalataya. Maaaring hindi natin nakikita ang Diyos sa gitna ng ating paghihirap, ngunit ang kanyang pangako ang humahawak po sa atin. Huwag kang mag-alala kung hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Kung minsan kasi yun yung lagi nating hinahanap. Pag tayo ay pumupunta sa church, gusto natin, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Pero minsan hindi naman talagang mararamdaman ang presensya ng Diyos. Ang mahalaga lang, nakakapit ang angkla mo sa Kanya. Yun ang mas importante. Hindi mo nga nakikita, pero alam mo na ikaw ay nakakapit doon sa ating Panginoon. At yan ang nararamdaman mo. Bagaman hindi mo nga nararamdaman ang presensya ng Diyos. Number 2, ang pag-asa ay umaabot sa likod ng kurtina. Sabi po sa talatang binasa natin, ang ating angkla ay hindi lang nakabaon sa lupa, kundi nakakabit doon sa pinakaloob ng templo sa langit. Ibig sabihin, ang seguridad po natin ay hindi galing sa mundong ito. Ang anchor natin ay nasa mismong trono po ng Diyos sa langit. Dahil si Jesus ay nandoon na, siya ang nagsisilbing tali na nag-uugnay sa atin sa langit. Kaya kahit anong gulo dito sa lupa, naku, ang daming gulo, ang daming ganap na nangyayari ngayon. Kahit ano pa yung gulo na nababalitaan po natin, ang connection mo sa langit ay hindi mapuputol. Ikatlong aral, yung purpose of the rocking boat, yung layunin ng Diyos. Bakit nga ba hinahayaan ng Diyos na hampasin pa rin tayo ng alon kahit na may angkla tayo sa Kanya o nakakapit? Bakit nga ba kailangan pa? Simple lang ang ating nakikitang sagot sa salita ng Diyos upang patunayan kung gaano katibay ang ating sandigan. Doon napapatunayan kasi yan kung gaano ba katibay ang sandigan ng ating pananampalataya. Yung rocking o pag-ugoy ng bangka ay paalala na tayo ay tao lamang. Ngunit, ang pagiging steady ng ating kaluluwa ay patunay na tapat ang Diyos. Hindi Kanya bibiguin. It is not the absence of the storm that defines us, but the strength of our anchor. Iyan ang nagpapakita kung ano nga ba tayo, sino nga ba tayo, at gaano na nga po ba ang level ng maturity ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang tanong, saan ka ba nakaangkla ngayon? Kung ikaw ay pagod na sa kasasagwan laban sa agos ng problema, sa lakas ng hangin ng mga karamdaman na dumarating, o anumang pangangailangan, baka oras na para bitawan ang sarili mong diskarte. Doon kasi tayo magagaling para bang nagmamarunong tayo palagi sa Diyos. Kung tutuusin, wala naman tayong maikukumpara o hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos pagdating sa karunungan.
laging marunong ang Diyos sa lahat. Tandaan po natin. Kaya lang kung minsan, nalilimutan natin yun eh. Kaya nga, minsan, ang galing-galing nating dumiskarte, parang bilib tayo sa sarili natin, ano. Pero sa bandang huli, wala rin naman tayong magawa. Kaya bitawan mo na yan, no? Yung sarili mong diskarte at hayaan mo na yung ating anchor of the soul, ang ating Panginoong Jesus, na gumawa para sa iyo. Tandaan niyo po, hindi kailangang maging malakas ang bangka para makaligtas sa bagyo. Kailangan lang nitong manatiling nakakabit sa matibay na bato. Sa buhay, iyon yung isang bagay na mahalagang lagi nating tandaan. Lagi po nating pagbulay-bulayan itong mga aral na ito. Mahalaga po ito. No? Yung po bang mahalagang maunawaan na yung angkla natin ay hindi nakikita pero nararamdaman. Yung pag-asa natin ay umaabot sa likod ng kurtina. Doon sa langit, si Jesus ay nagsisilbing tali nating lahat. Siyang nag-uugnay sa atin sa Diyos. At kahit ano pa mangyari sa mundong ito ngayon, ang connection mo sa langit ay hindi mapuputol. At yung purpose of the rocking boat, wag nating kakalimutan na sa bawat ugoy ng bangka ng buhay, sa iba't ibang mga bagyo na dumarating, yung layunin ng Diyos ay nananatili. At tayo ay napapatunayang talagang mananatiling nakakapit sa Panginoon at matibay ang ating sandigan. Kaya nga po, bago po tayo manalangin ngayon, meron akong simpleng challenge lang sa inyo mga ka-HNP. Number 1, identify your waves. Ano yung nagpapabalisa sa iyo ngayon? Yung bang naglalaro sa isip mo na kung ano-ano? Isulat mo ito. Magandang gawin yan. No? Isulat mo o kaya ibulong mo na sa Panginoon sa prayer. Diba? May naiisip ka, lagi kang nababalisa habang iniisip mo ito. Yun, magandang sabihin mo na kaagad. Diba? O isulat mo. Number 2, drop the anchor. Drop the anchor. Sa gitna ng iyong kaba, banggitin mo na agad yung pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Sabihin mo na kaagad sa kanya, Lord, kayo ang aking anchor. Hindi ako malulunod. Maganda kung nababanggit natin yan paulit-ulit. Number 3, share the hope. I-share mo yung hope na meron ka sa Panginoon. May kilala ka bang kaibigan o kapamilya mo na tila tinatangay din ng alon ng problema sa buhay? Pwede mong i-text o kaya naman tawagan mo na kung pwede, available naman. No? Sabihin mo, may pag-asa pa. Nananatiling buhay ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. So sa ganitong paraan, hindi natin sinosolo ang blessing. Be an anchor for someone else today. Mahalaga po na sa buhay, lagi tayong maging matatag, maging matibay, at maging channel tayo ng pagpapalang ito sa ibang tao. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito mga ka-HNP. Abangan po natin yung day 3 ng ating serye bukas. Muli, ako ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala, sa hardin ng panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo.
pagkatiwalaan mo, O Diyos. Sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ko upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Kayo ay nakikinig pa rin sa himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Ang kahilingan nyo ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Tayo na pong lumapit sa ating Panginoon at manalangin po tayo. Amang mapagmahal, mapagpalang Diyos na nasa langit, lumalapit po kami ngayon sa iyo at muli nagpapakumbaba po kami. Itinataas namin ang una sa lahat bawat kabataang Pilipino na nakikinig o kinakatawan ng mga magulang na narito kasama po namin nakikinig. Nire-represent nila kanilang mga anak. Panginoon, nakikita niyo po ang mga waves na kinakaharap po nila. Ang pressure sa school, ang kalituhan sa kanilang identity, ang bigat ng mental health struggles na nararamdaman o nararanasan nila ngayon, at yung kawalan ng katiyakan sa kinabukasan. Hinihiling po namin na nawa ikaw ang magsisilbing anchor ng kanilang mga kaluluwa sa mundong ito na puno ng fake news at mabilis na trend. Itali mo yung kanilang puso sa katotohanan na hatid ng iyong salita. Huwag niyo po sana silang hayaang tangayin o linlangin ng maling impluensya o kaya ng kawalan ng pag-asa. Bigyan niyo po sila ng lakas na tumayo at yung kaliwanagan sa kanilang mga pag-iisip para po sa kanilang mga pangarap. Lord, ingatan niyo po ang aming mga kabataan. Let them find security not in the likes of social media, but in your unconditional love. Bless their families and guide their steps. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang aming matibay na pundasyon. Tinataas ko po sa iyo ang kahilingan ng aming mga tagapakinig ngayong umaga
Salamat po sa pangangalaga mo kay Mila Kamantige na nasa Canada. Praying na ma-approve yung kanyang PR sa Canada at praying na Lord yung complete na kagalingan at pag-iingat at provision sa kanya ay kanyang maranasan, O Diyos. Salamat din po sa pangangalaga mo kay Neneng Millares sa kanyang buong pamilya. Salamat sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po. Ingatan niyo po siya at dalangin ko ang kalakasan. Ipagkaloob niyo po sa kanya at lubos na kalusugan sa kanyang pisikal na kondisyon. Dalangin din po namin ang Bonyog family, si Ma'am Agnes, patuloy mo siyang bigyang lakas, pagpalain niyo po siya. Maging si Ate Baby Adriano, salamat po sa pangangalaga mo sa kanya. Patuloy na dalangin ko sa kanyang manugang si Arnel Palencia sa Taiwan, ingatan niyo po. At si Anwil Mathan Palencia. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, maging maayos sa kanyang kondisyon at magkaroon ng normal na pagsasalita po. Si Elsa Senon, dalangin kong patuloy mo siyang pagpalain, kanyang pamilya, si Alexander, kanyang mister, mga anak nila, ay patuloy na ikaw, O Diyos, ay kanilang lalapitan, pagtitiwalaan, at bibigyan mo ng tagumpay sa anumang mga problema na kanilang pinagdadaanan. Favorable na resulta rin po para sa laboratory exams ni Remy Shi. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na nangangalaga po sa kanya. Provision sa pinansyal, sa mga pangangailangan din po. Dalangin ko sa iyo ang Saldea family, si Lydia Ordiales, si Blessy Cunanan at si Kuya Dan Cunanan. Salamat, Panginoon, kay Mama Ding Saldea, Nana Boyet o Doyet Saldea at si Mamang Sozimo, si Nana Cristina, si Nana Luisa at ang mga pamilya po nila. Katagpuin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At ganoon din sa Avino family, sa hinaharap nilang problema sa kaso, Panginoon, ikaw ang Diyos na mamagitan at naway huminto na yung taong gumagawa ng masama sa kanila sa pangalan ni Jesus. Job opportunities din po, Panginoon, para kay Bong bilang cook. Dalangin namin na ikaw ang magbibigay po nito. Salamat din po sa kalagayan, Panginoong Diyos, ng pamilyang Del Oro, sa kanilang mga pamilya na hindi pa po nakakilala ng lubos sa iyo, Panginoong Jesus. Nawa po ay makatagpo kanila. Nawa ay patuloy mong patatagin yung kanilang pagkapit sa iyo bilang angkla ng kanilang kaluluwa. Salamat din po, Panginoon, kay Kuya Ador Malapitan sa kanyang mga anak, pagpapala at patuloy na kagalingan po kay Kuya Ador. Aking itinataas sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon. Ang Ramos family, si Joseph, salamat, Panginoon, pangangalaga niyo po sa kanya. Kay Marifel Sabado, sa buong pamilya rin, tinataas ko po ngayong umaga. At maging si Tideng Mangundayaw, salamat po sa kanyang buhay, pagpalain niyo po siya. At salamat din, Panginoon, pangangalaga niyo sa gawain na pinagkatiwala niyo kay Pastora Cristina Sige. Pagpalain niyo po siya ng ibayong lakas at karunungan. At kay Liwayway Ramirez, sa kanyang pananakit ng tuhod, Panginoon, bigyan niyo po ng kagalingan sa oras na ito. Sa ngalan ni Jesus, at maging, Panginoon, sa kalagayan ni Evanel, dalangin kong patuloy na ikaw ang magbibigay sa kanya ng complete recovery po. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga dinadala naming kahilingang ito. Ikaw ang Diyos na laging tapat, sumasagot sa mga dalangin po namin. Bigyan mo ng tagumpay at maging dahilan ng pagpupuri sa iyo at kaluwalhatian ang lahat ng kahilingang ito. Marami pong salamat. Ito'y aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kagalangan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin,
Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos.